Magandang umaga mga kaibigan. So, isa na naman pong isyong legal ang ating pag-uusapan ngayon tungkol sa kung paano ba magpatitulo ng lupa. Tingnan muna natin kung anong klaseng mga lupain ang pwedeng patituluhan. Sa susunod na natin tatalakayin kung ano yung mga proseso kasi medyo mahaba yung proseso ng pagpapatitulo ng lupa. So ngayon, naalala ko kasi si Lola doon sa side ni tatay ay meron silang pastolan at yung pastolan na yun kung hindi ako nagkakamali yun ay umaabot ng 56 hectare or 52 hectares na pinaghahatian ng apat na matanda. So ngayon, ako naman bilang nag-aaral ng batas at bilang curious kung maaari ko bang lakarin yung pagpapatitulo nito in the near future or sa mga susunod na taon, kung pwede ba o hindi. Pero yun nga, ang malungkot na kasagutan ay hindi. Kasi unang-una, kapag meron tayong mga lupain, let's say sabihin nating pastulan or kabundukan na minana natin sa ating mga magulang, ang una nating titingnan sa munisipyo ay kung ito ba ay titulado or naka-tax declaration lang. Madalas sa mga ganyan ay tax declaration. So ngayon, kung ito ay tax declaration lang, maaari natin sila i-request ng pwedeng patituluhan. Provided that, dapat makita muna natin kung ano yung estado or status ng lupa. So kailangan nating puntahan yung pinakamalapit na senro or penro or menro dyan sa lugar ninyo. Merong sa pagkakatanda ko sa Antique, sa Valderrama, merong senro. Yung senro ay Community Environment and Natural Resources Office, which is sila yung in charge sa pagpapatitulo ng mga lupa, yung free patent na tinatawag. So, titingnan ninyo muna kung ano yung classification ng lupa kasi kailangan malaman natin kung ito ay alienable and disposable. Kung ito ay hindi alienable and disposable, ibig sabihin, hindi mo pwedeng patituluhan. Ano ba yung mga lupa na alienable and disposable? Dalawa lang po yun. Ang aprobado lang na batas na pwedeng patituluhan or alienable and disposable ay yung agricultural land at yung residential land. So, sa agricultural land, syempre meron yan limit. 12 hectares lang. At syempre may mga requirements yan. Dapat na-occupy mo siya for 30 years and above. Doon naman sa residential land, ito ay bagong batas na under ng Republic Act 10023 or 123. Yan yung bagong batas kung saan ay binibigyan na ng pahintulot yung mga residential houses na magkaroon ng sariling titulo. So kung ito ay sa probinsya, papunta sa mga syudad, nakadepende sa classification ng municipality at ng provinces kung ano yung city class ninyo or municipality class, doon nakabase yung maximum limit na pwedeng tituluhan doon sa residential lot ninyo. So ito ay nagre-range sa 200, 500, 750 up to 1,000 square meters na pwedeng patituluhan ng libre. Syempre, marami pong mga requirements na nire-required ang senro na kailangan yung dalhin at masyado pong mahaba yung proseso niyan. So, i-discuss ko yan sa susunod na video. Balik tayo doon sa pastulan. Ang rason kasi kung bakit nalaman ko na ito ay hindi alienable and disposable, it's because 97% ng kalupaan sa Antique ay maituturing na natural reserve, mountains, and forested. So, kapag ang lupa ay sinabing natural reserve, mountains, natural resources, public land, mountainous area, yun yung mga klase ng lupa or mineral land, yun yung mga klase ng lupa na hindi pwedeng patituluhan. Yun yung non-alienable and disposable kinds of lands. So, ang mapanghawakan nyo lang doon ay yung tax declaration bilang patunay na yung pamilya ninyo ay occupant nung sinasabing property. So, doon ko pa nalaman na yung pastulan na yon ay hindi naman talaga pwedeng mapatituluhan sapagkat ito ay hindi nakatag as agricultural land. Ito po ay nakatag as
mountains and forested area. Kapag mountain and forested area po, hindi po siya kasama sa alienable and disposable. Hindi po pwedeng patituluhan hanggat hindi po sinusurvey ulit ng DENR at baguhin yung tagging or estado ng lupa. Yun lamang po. Maraming salamat. Kung meron po tayong mga katanungan, maaari nyo po akong i-message or maaari din po kayong mag-follow or mag-subscribe sa aking Facebook at YouTube channel. Maraming salamat po.